So what's up guys, this is your J-Tron TV. Nandito po tayo sa ating mini tarantula guys. So ang gagawin po natin ngayon guys is ililipat po natin ng lagayan yung ating mga tarantula. Then may nabili po ako sa DIY na enclosure na maganda to kasi guys. Medyo makintab siya at maliwanag. So papalitan na po natin yung mga Tupperware natin na ito. So yung lahat po ng accessories niyan, yung fake plant, yung kahoy, yung ating water dish at ating mga coco pit at mga moss is itatransfer natin dito guys. So yun po yung gagawin natin ngayon. Then kailangan po natin ng glue stick gun. Then meron dapat tayong iron, pambutas, pamventilation sa ating mga tarantula guys, para mabutasan natin tong mga bago nating acrylic na lagayan guys. Ayun po yung gagawin natin. Then meron tayong catch bottle, meron tayong spray para sa ating water dish. Then meron tayong tweezer at brush guys. So yun nga guys, so yun nga yung gagawin natin ngayon. So ililipat po natin lahat ng meron dito. Ita-transfer natin dito guys. So tara, let's go, samahan nyo ako. Ayun nga guys, so nalipat na natin yung ating mga tarantula guys sa kanilang mga maliliit na lagayan guys. So ito po yung nakuha natin yung mga accessories. So nakuha po natin yung kanilang water dish na takip. Then meron tayong mga grabber rito, mga bato. Then ito yung ating mga tuyong kahoy. Then meron tayong fake plants. Then meron tayong coco pit at moss guys. So ililipat po natin yan dito sa ating mga bagong lagayan guys. Binili ko lang siya sa Mr. DIY. So mura lang siya, 30 pesos. Then ang gagamitin nating tools is itong ating pambutas ng ating lagayan is ito yung ating iron. Then meron tayong glue stick gun. So yun nga, tara guys. Let's go, samahan nyo ako sa aking pagre-renovate ng ating enclosure guys. So tara, let's go. Try this yourself. It's extremely dangerous. So yun nga guys, nandito na tayo sa ating video tutorial kung paano gumawa ng enclosure ng ating mga tarantula guys. So nakadepende naman sa tarantula kung ano po yung ating gagawin, or kung pang terrestrial, arboreal, all bahala kayo, or borrower, so bahala na kayo. So ayan po yung ginagawa natin, pang terrestrial na semi-arboreal guys. So yun po yung ating gagawin ngayon. So yan po, binubutasan ko na po yung ating para sa airflow ng ating ventilation. So hindi ko na po binutasan yung ating takip kasi napakaganda na. So yun nga guys, so ito already na po tayo dyan guys. So ang una natin gagawin ulit is kuha tayo ng kahoy na napulot lang sa tabi-tabi. Then meron tayong fake plants na galing sa aquarium dahil wala na po yung isda ko, nagsilutangan na lahat. So nagkanda-matay-matay na huli na, kaya kinuha ko na yung mga accessories sa aquarium guys. So yan na nga, nilagyan ko na po ng pandikit yung ating halaman guys para magmukha siyang tumubo sa kahoy guys. So yun nga, gamit ang ating glue stick gun. So yun nga po, para maidikit natin yung mga fake plants na kunwari at para maloko natin yung tarantula na meron tumubong halaman sa kanyang kulungan guys, sa kanyang enclosure guys. So para tumibay na rin nilagyan po natin siya ng glue stick gun, or yun nga. So yun nga, ang gagawin natin dyan is bakit tayo naglalagay niyan, para maloko lang natin yung tarantula guys. So already goods na, so ilalagay na natin. Pero yan po is lalagyan pa rin natin yan ng glue stick guys, para dumikit siya, para hindi rin siya matumba sa loob guys. Siyempre nasa inyo na yan kung anong diskarte nyo. Yan po, kailangan pa natin i-insert yung ating glue stick dahil di siya nape-press kasi dugtungan na siya. So yan, ayan, okay na yan. So nakikita nyo, all goods na yan para dumikit. So syempre kaya tayo nag-alaga ng tarantula guys, dahil ang tarantula guys is ang lifespan niya is 5 to 10 or 15 ang lalaki guys. Pero kung babae naman guys, mas mahaba ang buhay, 10 to 25 years po siyang pwedeng alagaan guys. Kaya sulit alagaan to, hindi agad-agad namamatay. Then paano siya pakainin? So bibili lang kayo ng super worm na piso lang guys. So sa isang linggo niya na yung pagkain guys. Budget nyo lang sa isang linggo kasi piso lang naman yung ating super worm para ipakain sa kanya. So nagyan po natin ng graba yung ating pebble. So yun nga, para display na rin. So accessories na rin po sa kanya para medyo all goods din po yun. Tingnan yung ating
aquarium na acrylic guys. So yan, dinikit na ho natin yung another halaman na peke. So yan guys, susunod naman natin is already goods na tayo. So coco peat naman. So bahala kayo kung substrate or coco peat. So coco peat ang meron na sa atin. Kaya yan po ang ilalagay natin guys. So yan po is na order sa Lazada guys. So coco peat lang po. So yun nga, lalagyan na po na natin ng coco peat dyan para sa kanilang magiging lupa ng ating tarantula guys. So mas maganda rin yan kasi nakaka-maintain yan ng humidity ng ating enclosure guys, para di siya masyadong mainit sa loob, lalo pag spray mo yan ng tubig, magme-maintain niya yung lamig dyan sa loob guys. So yun yung kinagandahan dyan. So yan, may konti-konting brush muna tayo. Medyo nalagyan ng coco peat yung ating mga accessories guys. So yung mga guys is napupulot lang natin sa tabi-tabi ha. Tulad ng kahoy, bato. Yung bato na yan galing pa yung cave yung tunnel guys. So napakaangas diba? So yun nga, meron tayong takip ng mantika guys. So nakuha lang po natin yan sa may tindahan ng aking nanay. So yun nga. Para yan po sa water dish or lagyanan ng tubig ng ating tubigan. Tarantula. So ready goods na ho. So konting pisil-pisil lang po sa ating coco peat. So already done. So ready done na guys. So napakaangas. Legit na legit. Simple lang guys ang gumawa guys. Once again, this is your J-Tro TV. See you guys to my next video. Peace out.